um, pupunta tayo sa Bibiraw dun sa gawain ng Panginoon at ma-share ng gospel patungkol kay Jesus sa kanyang sacrifice sa krus. Yan, kaligtasan. Yan ang isi-share ng gawain ng Panginoon sa Baptist. By the way, yung church din dito sa Bayanihan Bible Baptist Church, dito sa terminal ng Kamambugan banda sa Daet. Yan. Ngayon yung church, mga ka-viewers, nagagawa na. Siyan po yung pangalan ng church, Baptist. Yan. Yan. Ngayon yung pangalan ng church, mga ka-viewer, Bayanihan Bible Baptist Church. Yan. Siya na yung church na nagawa. O, diba? Tapat ng Loika, terminal ng Kamambugan. Ayan yan, sakay ng Peltranco sa highway. First, pupunta na din tayo sa area sa Bibiraw para mag-share ng salita ng Diyos sa mga bata, yung gospel yan, ni Jesus patungkol sa krus. So yan, lakad muna tayo papuntang sakayan sa Bibiraw, kaya naman maglakad. Kita nyo, naglakad muna. Nakikita nyo, mga viewers, naglakad muna ako. Ayan. So yan, mga viewers, nandito na tayo sa area sa Bibiraw. Ayan ang papasok. Ayan, yan yung signage. Ayan, sa loob niyan. O, diba? O, diba? Naglakad kami saglit. Ayan. Salita ng Diyos. Yan. Yan. Di ba nababasahin salita ng Diyos yan sa Bible. Okay ako sa tricycle. Punta sa Bibiraw. Yan. Yan. Masayang umaandar yung tricycle. Diba umaandar. Kita nyo mga guys, maraming gubat. Yan. Nandito tayo sa bundok ng Os sa gubat. Yan guys, nasa area po tayo sa Bibiraw. At lahat ng mga nasa Bibiraw, ini-invite ko po kayo sa anniversary sa August 25, 8:30 ng umaga, linggo, umaga at hapon. Umattend po kayo sa gawain ng Diyos. Ngayong August na darating ang anniversary po ng church sa Bayanihan Bible Baptist Church po. Dito sa Daet. At ano nga yun? Ano dun? Renzi? Ano ba yun? Kamambugan Diversion? Diversion Road, Kamambugan. Tapat ng terminal. Kamambugan Diversion Road. Purok Uno, Kamambugan. Tapat ng terminal. Diversion, tapat ng Kamambugan Terminal. Bible Baptist Church, aka Longpok. At ang pangalan din po ng church, ng religion ay Bayanihan Bible Baptist Church. At madali nyo din matagpuan, may Loika siya, Christian School po, Academy. At in-invite ko po kayo yung mga nasa Bibiraw at sa mga nasa Daet at sa mga nasang lupalop pa po kayo ng mundo. At the same time, sa lahat ng pamilya ko po na Pama Family at Talaran Family, ini-invite ko kayo pumunta kayo ngayong August sa anniversary, August 25, 8:30 ng umaga, linggo, dito sa church. At ano pa, sa mga kilala ko din sa Facebook, in-invite ko kayo, tsaka sa YouTube vlog, sa TikTok, in-invite ko kayong umating kayo sa church sa anniversary. Madali siya mapuntahan po. Sa Bicol po. O yan, Bicol. Probinsya ng Bicol. Pupunta kayo sa Daet. Yan, Daet. Yan. Tapos hanapin nyo yung Kamambugan Terminal. Sakay ng tricycle dito sa Daet. At itatanong nyo na yung church na Bayanihan Bible Baptist Church po.
Tapos Loica School din, yan. Tapos doon, makikita nyo na yung church na bagong building. So, yun guys, in-invite ko kayo. Pumunta kayo kasi si share doon patungkol po sa salita ng Diyos sa Bible, sa kaligtasan, sa gospel po, patungkol kay Jesus Christ na anak ng Diyos, yung kwento sa Bible na sa kwento doon yung krus ng Panginoon Jesus, no? Yung sacrifice ni Jesus sa cross. Yan ang share yung kaligtasan po ng ating kaluluwa, no, na hindi mapahamak. Yan ang share po doon sa church, sa anniversary. Ano? Umatin po kayo, mga ka-viewers, sa lahat ng mga kapanood, no? Sayang naman yung opportunity. Atin kayo, no? So, yun lang yun. Salamat na marami. And God bless sa mga kapanood. And see you. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Mag-share ng salita niyo sa mga tao ngayong araw. At pauwi na din. Nandito tayo sa sinara ng salita ng Diyos na mga kakilala, ano? Ayan, dito sa bahay nila. And yun, pauwi na din. Bago na lang din ako umuwi, mga viewers, share ko sa inyo yung salita ng Diyos sa Bible. Ayan, no, na hawak po. Ayan. Yung simpleng paraan ng kaligtasan, sabi ng Diyos sa Bible, no? So, bago na lang umuwi, ito muna i-share ko sa inyo. Mga ka-viewers, isang araw kasi sa buhay nito, darating yung panahon na lilisan tayo, mawawala tayo sa mundo. Ang tanong lang, pag namatay tayo, saan ba tayo pupuntang destinasyon? Ano? Sa Bible, sinabi na ng Diyos kung saan ang tao pupunta. No? Ito, basahin natin sa Bible. Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. So sabi diyan sa salita ng Diyos sa Bible na ang lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos at napalayo sa kaluwalhatian niya. So mga ka-viewers, lahat ng tao sa buong mundo ay makasalanan sa harapan ng Diyos at napalayo sa kaluwalhatian niya. Ang malungkot lang po, mga ka-viewers, may parusa ang Diyos sa atin. Mamamatay tayo pisikal at pupunta yung ating kaluluwa dun sa impyerno. Yun yung parusa ng Diyos sa atin. Tayo mga makasalanan dun pupunta. Mapapahamak sa impyerno, parusa natin sa Diyos. Pero, ang kagandahan po, kahit tayo po'y mapapahamak sa impyerno, merong Diyos na tagapagligtas, merong nagmamahal sa atin na Diyos at gusto niya tayong maligtas at mabago ang buhay. Ano? At ito naman yon, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Ano? Ito yung tagapagligtas. Wait lang, no? Yung verse naman na yon, mga ka-viewers, ay yung Romans chapter 5, verse 8. Sabi diyan sa salita ng Diyos, ayan, magtatakip silim na din. Ayan, nasa puno-puno din tayo, no? Sabi sa Romans 5:8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Dito sa verse, mga ka-viewers, sinabi ng Diyos, minamahal niya yung makasalanan, tayo po yun. Hindi lang po mahal ng Diyos yung kasalanan ginagawa natin. At sinabi din sa Bible verse na to, si Jesus Christ po ay namatay para sa atin. Yung kwento po ng verse na to, 2,000 years ago po ito, naganap to sa bayang Israel. Sa Jerusalem, papuntang Golgotha, kwento sa Bible po. Itong verse na to na si Jesus Christ po na anak ng Diyos ay napako sa krus at namatay at nilibing at nabuhay po sa ikatlong araw. At nabubuo po yung dugo ni Jesus sa krus, pambayad po sa kasalanan, sa sins, at kamatayan at impyerno pupuntahan po natin. Tayo po makasalanan. Yun po ang dahilan ng sacrifice ni Jesus sa krus. Binayaran niya yung sins, kasalanan. Yung penalty ng kasalanan po binayaran ni Jesus dun sa krus. No? Na mapapamak ang tao sa impyerno. Yun ang binayaran ni Jesus na kaparusang pupuntahan ng tao. Yung impyerno, no? Nung
nung sacrifice ni Jesus sa krus. Yun ang binayaran. Pantubos, ransom, ano? Kaya meron tayong pag-asa, meron nagmamahal sa ating buhay kaluluwa. Yun po ay si Jesus Christ na anak ng Diyos. Ayaw niya tayo mapamak sa impyerno. Ano? Gusto po ng Panginoon Hesus na tayo makapag-repent at ilagay po natin yung faith natin, pananampalataya natin at pagtitiwala kay Jesus Christ na anak ng Diyos sa ginawa niya sa krus na pagbabayad na paraan ng kaligtasan. So ilalagay niyo yung faith niyo, pananampatayan niyo kay Jesus na siya ang anak ng Diyos at yung ginawa niya sa krus, wala nang iba. Na si Jesus lang yung paraan ng kaligtasan, dun kayo sa kanya mananampalataya, wala nang iba. At sabi ng Bible, ang sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Bible. Sa John 3:16 din yan, na verse sa salita ng Diyos. Yung sumasampalataya kay Jesus na anak ng Diyos ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At bago tayo magtapos mga ka-viewers, mananalangin muna tayo sa Diyos ng isang pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Ayun, tayo po'y mag-pray. Ayun, no? Tayo mag-pray po. Panginoon Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan at nagsisisi at humingi ako ng tawad ng buong puso ko sa inyo, Panginoong Hesus. At tinatanggap ko po kayong tagapaligtas ko at Savior ko ng buong puso ko, Panginoong Hesus. At Panginoon Hesus, pinanampalatayanan ko kayo at pinagtitiwalaan na kayo po ang anak ng Diyos at Panginoon ko at kayo po'y binuhay ng Diyos. At yung ginawa niyo sa krus, Panginoon Hesus, pinapanampalatayanan ko po kayo ng buong puso na kayo lang magliligtas sa akin, wala na pong iba. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So yun po yun mga ka-viewers. At sinasamantala ko po yung pagkakataon sa internet, may share yung salita ng Diyos, yung Bible. Kasi gusto po ng Diyos makabalik ang tao sa relasyon sa Diyos, makatanggap ng kaligtasan. Yan po yan, pagbabagong buhay sa Panginoon. At mga ka-viewers, sabi sa John chapter 1 verse 12, yung pangako ng Diyos, kung tayo tumanggap sa Panginoon Jesus na ating Savior at sumampalataya kay Jesus, sabi ng Bible, ay tayo po'y anak na ng Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 12. Kaya pangawakan niyo po yung pangako ng Diyos. At yun sa John 3:16 naman po mga ka-viewers, kung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon Hesus na anak ng Diyos, sabi sa Bible, may buhay na walang hanggan na tayo. At sa langit na pupunta, hindi na sa impyerno, bayad na sa kasalanan, pinatawad na, yung sumampalataya kay Jesus. Yun lang po yung bayad sa lahat ng penalty ng sins, na parusa dun sa hell. Yan. At ang kagandahan pa, may kaligtasan na. Dahil sabi sa Bible yon, yung sumampalataya kay Jesus na anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan na. Ayan, sabi yan sa John 3:16. At sabi din sa Bible verse mga ka-viewers na Ephesians 2:8-9, biyaya at habag lang ng Diyos na ligtas tayo sa impyerno dahil sa pananampalataya sa Panginoon Jesucristo na anak ng Diyos sa ginawa niya sa krus. Hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos. At mga ka-viewers, hindi din mabuting gawa ang magliligtas sa atin sa impyerno o magdadala sa langit. Hindi yun yung paraan ng kaligtasan, kaya huwag kayong aasa doon. Ang paraan lang ng kaligtasan ay sa pangalan ng Panginoon Hesus matatagpuan ng kaligtasan. Wala nang iba, pananampalataya sa Kanya. At ang kagandahan pa mga ka-viewers sa pangako ng Diyos, sabi sa Bible, yung buhay na walang hanggan na bigay ng Diyos na kaligtasan, hindi na nawawala, forever na. Iyaan. And salamat. Ito nagtatapos yun mga ka-viewers. God bless. At i-share nyo din po sa iba tong salita ng Diyos para mapakinggan nila. At yun. At i-like and share and subscribe nyo na din. And salamat po. God bless.